hindi naman niya sinagot talaga yung ano eh. Issues. Yung issues eh. Like yung sinabi na kinaladkad niya, di ba? Na ayaw ni Raymart na ibenta. Eh, kailangan na daw ng mga bareto ng datong. Honestly, I really thought that he's not going to react. That after the official statement presented by his lawyers, that's it. But, eto na nga. Nagsalita na si Raymart Santiago sa kanyang kinasasangkutan. Ito po si Alwin Ignacio, ang diva that you love. Kasama ko ang aking kumaring Ultra Maldita. Hi, this is Alex Brasas. At pinapanood niyo po ang The Kitty Show. Ang Tarayan at Talakayan Showbiz Edition. We are talking about the man of the hour, Raymart Santiago, na of course, may mga kinabi ang dati niyang, ano ba ito, mother-in-law against him sa isang palatuntunan sa YouTube. And all the while, di ba, Raymart Santiago's lawyers came up with an official statement. Pero hindi na rin siya nakapagpigil. Nasabi niya pa rin ang kanyang damdamin sa kanyang IG story. At maribasahin mo ang kanyang sinabi. Ilang araw ko rin pinag-isipan kung kailangan ko pa bang personal na magsalita. Kahit mas matimbang sa akin na manahimik na lang. Siguro ay kailangan ko rin ilabas kahit paano ang aking saloobin para sa aking kapayapaan. Kahit na ganon, alam ko na ang pananahimik ang mas makakabuti para sa aming kanya-kanyang pamilya at mga anak. At alam ko at ng mga tunay na nakakakilala sa amin ang katotohanan. Wow! Diba? What say you? Ano mo kasabi mo sa pagkasalita niya ni Raymart Santiago? It has lost its magic. Okay. You know why? Why? Because hindi siya nagsalita. Agad. No. Hindi siya verbal na nagsalita sa interview, di ba? It was an IG story. A series of IG stories, di ba? That's just one of them. Oo, kasi kung nagsalita siya, iba kasi ang impact nun eh. Kung nagsalita siya, nagpa-interview siya kay Ogie Diaz or kay Christopher Min, di ba? Ibang impact nun. Mas iba impact kung sa amin ka nagpa-interview, Raymart. Iba? Iba kami eh. Alam mo yan. Okay? Diba? Gulo. So, number 2, hindi naman niya sinagot talaga yung issues. Yung issues eh. Like yung sinabi na kinaladkad niya, di ba? Hindi niya sinabi eh. Basta parang niya eh. Nabasa ko sa yung IG niya. Parang dinideny niya lang. Itinatanggi niya ang mga akusasyon. Oo, na parang ang sabi pa nga niya parang before nananahimik ka tapos ngayon magsasalita ka parang ganon. Na parang before gusto mo ako tapos now parang kinain mo lahat yung mga salita mo. Oo, yung ganon. Mami Inday. Kung siguro nagsalita siya at hindi na lang yun eh. Kung naglabas na siya ng ebidensya agad, 'di ba? It would have quelched the rumors about him, 'di ba? Or the accusations about him. Ganun lang 'yon. Nadadamay daw si Jody Santa Maria dito sa isyung to because according to what I heard, di umano si Jody daw ang nagpapayo kay Raymart na because may conjugal property na lupa at si Claudine at si Claudine dati lang tapos nag-asawa sila, naging conjugal. Ngayon gusto ibenta to ni Claudine. Ayaw pirmahan ni Raymart. Yung pumayag. At ang ninunguso ng mga katkatera, si Jody daw ang nagpapayo kay Raymart na huwag mong pirmahan yan kasi lupa yan eh. Property yan. Mas lalaki pa ng lalaki yung value niyan. Kaya raw kinukulit ni Claudine, si Raymart, kung totoo, tungkol doon sa lupa, kasi mahina na raw ang pasok ng biyaya kay Claudine. Kulang siya sa datong. Yun, according sa mga, nung sinabi sa akin yung Jody angle, hindi ako naniwala. I don't think mangingialam si Jody sa isang bagay na ganon. At pangalawa, and I don't think Raymart is going to ask her about
Things like that. Things like that. In a situation na involve ang ex-wife niya Mm. sa present partner niya. At tandaan niyo po, si Jody po ay napakatalinong babae. Mm. Huwag niyo siyang kaladkarin sa isang issue na walang katotohanan. Yeah. At saka, hindi. Kung pag-aari yun, Conjugal ng mag-asawa. hindi. Sabi mo kanina, parang pag-aari lang yun before ni ni Claudine. Claudine. Tapos, nung nag-asawa, naging conjugal. Parang mali yun. Kasi, pagka pag-aari mo nung you have to declare it yata. Yun ang Ay, hindi ko alam alam. ko. Ang problema Diba? ko kasi, hindi ko alam if Claudine declared it na kanya lang. Mm-mm. Tapos kasi wala silang prenup eh. O, di mo nang walang hold si Hindi, pag wala nga kayong prenup, ibig sabihin yung mga pag-aari ngayon ni Claudine na yun, pag-aari na rin ni Raymart. Ang prenup kasi saves you. Kung may, kung may diba? pag-aari ka, Sa'yo lang yun. Sa'yo lang yun. Eh, wala nangyari, walang prenup. So, lahat ng pag-aari ni Claudine, nung naging mag-asawa sila ni Raymart, pag-aari na rin ni Raymart. Di lahat din pag-aari ni Raymart, pag-aari na rin ni Claudine. Oo, kasi gamit Diba? naging conjugal property. Mm-mm. So, ngayon yung pag-aari yun, yung lupang yun, Mm-mm. ayaw pirmahan ni Raymart. Isa yun sa pinagsisintir ata ni Mami Inday at ni Claudine. Na ayaw mabenta. Na ayaw ni Raymart na ibenta. Mm-mm. Eh, kailangan na daw ng mga bareto ng datong. Mm. Oh. Sa parang yun ang pinag-uugutan ng drama ng nanay. Nagdrama-drama. Oo. So, yun ang problema ko din eh. Hindi ka nagpa-prenup. Kung nagpa-prenup ka, yung lupang yan, iyo lang. Oo. Walang say si Raymart. Eh ngayon, That's a problem. So that's a problem. Parang yung kay Chris. Oo. Di ba yung nangyari with James? Oo. Di wala silang prenup. So, nung naging conjugal property yun, lahat yun nakuha ni James, di ba? Tawag dito, her mother did not advise her to get Chris? a prenup? No. As Inday? Oo. That I don't know. But si Chris, alam ko, Diba? in-advise ng mami niya. Si Chris, everybody knows na in-advise, kaya lang, alam na si Chris, But mommy, I love him. Yun ang drama niya, But no? mommy, he loves me. Charot, di ba? So, yung kay Claudine, at if Mami Inday did advise her, that is something that we do not know. But if she did, and Claudine did not acquiesce to it simply because nananaligli siyang forever sila ni Raymart. Hindi, at tawag dito, why would Raymart go against it? Against the... Yung pagbebenta. Kasi kung conjugal doon, di 50-50 man yun eh. Di ba? Why kasi, really? Ang basa ko ayaw niya ibenta kasi lupa. Ang lupa nag-appreciate. So kung ibibenta mo yun ngayon for a certain price, pero kung kay Claudine yun, hindi na nga siya kay Claudine kaya nga, pero ang original nun, kung talagang kay Claudine lang yon before, di dapat si amenable na si Kasi hindi naman niya talaga property yun in the first place eh. Kumbaga, kaya lang naging property niya, nagpakasal sila without the benefit of prenuptial. Pero kung ikaw naman, edi okay, total sa'yo naman yan. Di ba? Hindi ko masasagot siya kasi obviously ayaw ni Raymart pumirma. Kaya nga. Si Raymart lang ang makakasagot that is a rumor. Hindi naman based on faction, di ba? Diba? So yun nga pinapalabas sa mga katera. Sa akin, whatever is the case, sabi mo nga, wala naman talagang diretsong sinabi si Raymart sa kanyang mga statements sa IG. At totoo ka naman. Mas magkakaroon ng magandang human factor kung nasalita siya sa harapan ng camera. Oo. And tell his side of the story. Kumbaga, puntos per puntos. Ito yung sinabi, ipi-play yung sinabi din, ito naman yung ko. Ito yung against na ito naman yung ko. Ito, di ba? Kasi only by doing that, will I believe your side. Well, abangan na lang natin ang susunod ka manata. Malay mo naman. So susunod, ganyan na nga ang gawin ni Raymart. Magpapa-interview na siya kay Kuya Boy. Ang taray, gano'n. Diba? Bakit ako pa-interview kay Ogie, kay Christy, kay Kuya Boy? Ay, diba? mas mataas ang risk. Diba? Saka hindi, kapuso na si Raymart eh. Sino ba nasa kapuso? Si Kuya Boy. Happy birthday! Belated happy birthday, Kuya Boy. Ay, oo nga. October 29. Belated happy birthday. The always blessed Tito Boy. Diba? Boy Abunda. Birthday nila. Belated happy birthday, Wheezy. Ay! Jojo Sebastian's birthday was on October 27. Naku, may segue. Diba? Diyos ko, nakakaloka. So, pag-usapan na lang yung mga birthday. So, going back to Raymart Santiago, do you think lilinaw yung pag-iisip niya at pipirmahan niya na yung dapat pirmahan in the nearest future? Para lang mawala na tong issue na to.
Kasi naumpisahan na niyang hindi Ah, hindi pirmahan eh. mm. Tapos nagsalita pa against him yung nanay. Nanay. So I don't think he will not do that. Yeah. Totoo. Kasi kung nung una pa lang, 'di ba? Pinirmahan na niya, hindi na kumuda ang mother-in-law, Mm. 'di ba? Eh kasi naman si mother-in-law, gusto lang ata talagang kumuda. Gusto Mm. rin ng publicity. Pero kasi you must understand Like, that she has every right. Oo, She's the mother mom. siya eh. 'Di ba? Kung ikaw man din pagka 'di ba? Pagka ikaw inagrabyado ng somebody, kahit sino pa 'yan syempre pagtatanggol ka rin ng anak ng nanay mo, 'di ba? Whatever it is, whatever it's worth, I hope sila magharap sa sa gitna, 'di ba? Doon sila siguro We just something really hope may mediation ang mangyari. 'di Na ba? pagharapin sila para maayos na yan, matapos na. Ang naloloka na ako parang yung sinasabing may gag order. May gag order daw na Na ewan dapat ko. hindi sila Oo, na nagsasalita. hindi nagsasalita. Was Mami Inday part of the gag order? Again, 'Di ba? that is something that only Ah, the camp of oo. Claudine and Waymart can Oo, answer. hindi ko alam yun eh. Kasi ako, nung unang ko nabalitaan ko na there's a gag order, ang ko, Sa mag-asawa lang yun. oo, dapat ang gag order between the warring couple, di ba? Oo. Pero Yung mga labas, hindi yung, parang yun ang intindi ko, di ba? Yun talaga dapat ang gag order. May karapatan pa rin si Mami magsalita, even if there is a gag order, because yung imposition ng gag order, doon sa ex-partners. And what baffles me more or most was that ang tindi ng mga sinabi ni Mami Inday. Mami Inday. Mm. Kasi, if I were in Raymart's shoes, I will not let it slide. Didemanda ko siya. Di ba? Kasi, ang titindi ng mga di ba? Ng mga pinakawalan niyang kumbaga, sirang-sira ako. Sirang-sira si Raymart, di ba? O bakit wala siyang ginawang legal action? Again, abangan ang susunod na kabanata. O baka meron pa. We can never tell na baka mamaya meron, may susunod silang lawyer, isang araw, bubulaga na lang kasi the moment na idinamanda niya si Mama Inday, siya na naman ang talo. Si Raymart. Why? Papalabasin, walang yaka talaga, mother-in-law mo. At saka 89. Oh, di ba? Saan siya lulugar? Kaya nga hindi niya na-identify accusation eh. Pero the moment dinimanda niya yan, siya pa rin ang titirahin ng tao. Kahit nasa tama na siya dahil nga dinurog-durog yung pagkalalaki niya at pagkatao niya. Pag ginawa niya ni Raymart, siya talaga ang siya talaga ang ultra kontrabida. Di ba? Oo nga. Siya ang walang kalalagyan eh. Actually, he is in a no-win situation. Yes. At dahil dyan, ang win-na-win po ay reality show. Ito po si Alan Ignacio, the diva that you love. Kasama ko ang aking kumaring ultra maldita. Hi, this is Alex Brasa. Thank you for watching our Sunday episode.